Kasi mga kababayan, mainit pa rin yung usapin ngayon nung vlogger na umiiyak sa Cebu, mga kababayan, na nakuha yung PC at saka yung telepono, yung cellphone, mga kababayan. Ano po, so ngayon, nagkaroon po ng mismong interview etong si General Torre at pakinggan po natin yung mga naging sagot, mga kababayan, dito ni General Torre about po dun sa issue na ibinabato sa kanya. Kasi nga, mga kababayan, ang pinapalabas ng mga taga-suporta ni Digong, especially yung mga vlogger, ginigipit po sila. Kumbaga, sinisikil yung malaya po nilang pamamahayag. So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, etong mismong interview ito ni General Torre. Kasi sabi dito, Operation Against Vlogger Follow All Legal Procedures. Ibig sabihin, lahat ng legal na proseso ginawa po nila dun po sa pagkuha nila, mga kababayan, or pagbaba nila ng arrest warrant, ng search warrant dito po sa bahay ng vlogger ni Digong na taga Cebu na umiiyak nung gabi. Ano po ngayon, ito i-play po natin. House leaders commended Major General Nicolas Torre III for his firm stance against fake news and misinformation. This came after he filed legal action against a Cebu-based political vlogger who posted a fabricated photo on social media showing him in a hospital bed and implying he was sick. Last week, Torre also filed complaints of inciting to sedition and unlawful utterances against former President Duterte over his remarks about killing 15 senators, so all his bets would win in the midterm elections. And now joining us here in the studio to talk about that and more, we have PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Welcome to Morning Matters. Good morning, ma'am. All right. There's several House lawmakers have hailed you for your efforts against the Cebu-based vlogger, but there are also groups who are citing concern over this, over a possible abuse of authority, at the very least, a possible conflict of interest. Kayo po ang PNP CIDG Chief. What would you say to that? Well, first and foremost, I would like to thank the lawmakers for expressing support to our actions. And sa iba namang mga grupo na nagsasabing may conflict of interest, parang it is a public crime. Everybody knows that it's a crime being committed. Tama. And parang napaka-unbecoming naman kung si IDG chief ako at may mauna pang mag-complain at kailangan pag i-push kami or i-push ako para mag-file ng complaint na ito. So, talagang ginawa ko na ang dapat na trabaho ko naman in the first place. I-final ko ang kaso. Wait, tell us all about the complaint that you filed. What was it exactly? And before, this was before the anti-cybercrime group. Tama po ba? Yeah. Well, ito isa sa marami. Hanggang ngayon nga, may mga fake news na naman na lumabas. Ito si Abines, marami na namang pinalabas na fake news. Itong vlogger na ito. So, ang isang particular na fake news na talagang parang masyadong patriotic, how do you say that? Masyadong foul. Is one morning, I woke up with a phone fully loaded with messages concern sa mga kaibigan, kakilala, at saka sa mga well-wishers. Kung ano nangyari sa akin. Because he said that I'm critically ill and posted a photo of me supposedly in that bed. Pero hindi naman totoo. So, sabi ko, sabi dito, Sir Chris, sila nga mga Duterte ang sumisira sa PBBM administration. Si Attorney Claire ay matino at nakakatulong kay President. Yes, pero hindi po ako si Chris Ulo po Sir Jake po. Si Jake po. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ginagawa nyo ito, subukan natin at pakita ko sa inyo na itong ginagawa nyo ay mali. So, just like any law-abiding citizen, nag-complain ako sa ACG. ACG took my complaint and then brought it to the court, asked for a search warrant from a judge. Ito nga, binigyan ng search warrant. Pagkatapos naman ng lawfully searched ang kanyang bahay, lawfully confiscated ang kanyang mga gadgets, bigla na lang iiyak-iyak siya at pagkatapos sabihin niya, kung ano mga rights are violated. May court order nga. Yun ang dapat maipaintindi sa ating mga kababayan na ang ating ginawa ay pinadaan natin sa korte. At saka mga kababayan, tandaan nyo po hindi po kikilos etong ating mga law enforcer, mga kababayan, kung yan po ay hindi sumusunod sa legal na proseso. Yung pag-confiscate, mga kababayan, ng mga gamit, itong si Abines, mga kababayan, ay yan po ay dumaan sa tamang proseso. At higit sa lahat, mga kababayan, alam naman po natin na magagamit na ebidensya yung nilalaman nung kanyang mga gadget, mga kababayan. At ang isa pa dyan, alam naman natin na eto pong si Abines, talagang may actual malice dun sa pagpapakalat nung fake news, mga kababayan, na na-hospital. Eto pong si General Torre. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba after nung insidente na kung saan nasamsam yung kanyang computer, yung kanyang cellphone, mga kababayan, di ba nag-live siya, paiyak-iyak pa. And then pinagmumumura at inaalipusta etong si General Torre, sinasabihan na mukhang pera at hinahamon pa na pumunta raw ng Cebu, mga kababayan, at doon po sila magtuos. Tapos ngayon, dire-diretso na ulit.
dire-diretso na ulit yung pagpapakalat ng fake news nitong si Abines. Kaya nga kung titingnan yung mabuti mga kababayan kung iisipin nyo pong mabuti, tila hindi natatakot itong mga vlogger na ito sa pagpapakalat ng fake news. Hindi po sila natatakot kay General Torre, sa ating gobyerno mga kababayan. Kasi nga, paano ba matatakot yung mga yan kung mismong yung ginagawa nila di umano may basbas mga kababayan nung kanilang sinusuportahan. Kasi 'di ba sa nangyaring ito na nasamsam yung kanyang PC, yung kanyang cellphone, dapat matatakot na po siya kasi lahat ng ginagawa ng ating mga law enforcer nakaligal dumadaan sa legal na proseso mga kababayan. May basbas ng korte. Kasi nga may search warrant na ibinaba ang korte mga kababayan na ipinag-uutos na halungkatin mga kababayan itong bahay nitong si Abines, maghalugog yung ating mga law enforcer, and then mga kababayan, samsamin yung mga ebidensya na pipwede na magamit laban po dito kay Abines. Pero ngayon kung titingnan nyo, dire-diretso na naman sa pagpapakalat ng fake news, ito pong si Abines. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Na hindi pwedeng diktahan ng pulis. Okay, so yung complaint po, puntahan po natin yung photo, no? Ito po ba totally fake? I mean, sabi dito ni Ma'am Merlenda Arceo, haha sir, wala na sa tama ang proseso, wag mo kaming bilugin. Ang ulo, fake news. Ano yun? Nirepost lang yon. Hindi naman kita pwedeng bilugin. Kasi pag binilog kita, mabubobo ka lang. 'Di ba? Bobo ka na nga ngayon, tapos bibilugin pa kita, hindi mabubobo ka lang. Kasi hindi mo naman tatanggapin yung sasabihin ko. Ano pa, anyway, ipagpatuloy pa natin. Or kumuha po ng dati yung... Well, obviously, ang mukha ay akin. Pero ang katawan hindi akin. I've never been to that hospital. Actually, hinahanap ko dahil naging gwapo ako bigla doon Aba, teka muna, kung maging gwapo ako, pupuntahan ko yun Okay, so totally fake. Plinaster po yung nilagay lang ang mukha ko doon. What was the complaint exactly? Cyber libel. It's a libelous publication. Okay, and then the court granted a search warrant. Yes. But under the rules of court, a search warrant. Wait lang, sabi dito, sabi ni Ma'am Merlinda Arceo, sir, okay lang sa'yo na kinulumbat ang pondo, lubog sa utang ang Pinas, kaya nga dapat ma-impeach etong si Sara Duterte. Sorry mama, kaya dapat po siya ma-impeach kasi kinulimbat niya po ang pondo, ang confidential funds ng DepEd at saka ng OBP, tapos hindi niya maipaliwanag. Kaya dapat po siya ma-impeach. Warrant must describe the place to be searched and the things to be searched and seized. Ano po yung nakalagay? This is a little bit different. This is a warrant to search, seize, and examine computer data under the Cybercrime Act. Ito. So hindi ito yung ordinary na nakikita yung search warrant na this is a new search, this is a new, hindi naman new, kundi relatively new kumpara sa mga dating pagkakaalam natin. Ito ay hindi lang yung cellphone at saka yung computers ang isa-search na kukunin ang item. Inaalaw kami na buksan ang computer, examine ang laman. Were you part of that serving the search warrant? Mga tao ko. May mga nag-provide kami ng security doon sa ACG na nag-serve ng WSS-ECD ang tawag nun. Warrant to search, seize, and examine computer data. And what exactly did you seize? We seized the gadget and then isi-seize yun, i-examine ang laman noon. Kasi, the complaint is like this. There is a malicious and libelous posting. Tama. Procedure yan Wala pinagkaibahan sa ginawa ko nung ako'y nasa Quezon City Police, yung regarding sa series ng bomb jokes sa mga eskwelahan. So, may posting. So, sa posting na yan, pag libelous yan, kung sino ang kinaman, whether it's a public person, or private person, or a public official, or whatever, pwedeng magpunta sa ACG para first and foremost, i-identify muna yung tao. So, i-identify. And mind you, pag terrorism cases, the social media platforms are very cooperative. At saka sa mga crimes committed. Kailan niyo po final yung complaint? Anong tatandaan niyo pa? Anong date? So kung titingnan nyo, kaya kinuha yung cellphone, yung computer mga kababayan ni Jun Abines ay dahil sinusuri po mga kababayan ng cybercrime. Dahil nga mga kababayan, dun niya ginawa yung actual malice, yung malicious na pagpo-post, pag-i-edit ng larawan na mukha ni General Torre, ikinapit sa katawan ng ibang tao mga kababayan at pinakalat na may sakit siya. So kung titingnan nyo, yan yung dahilan kung bakit nasamsam yung PC at saka cellphone nitong si Jun Abines. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Noong Saturday na yun. Kasi pag file mo ng complaint, identify din yung tao. And then, nag-surveillance at binarify nung ACG yung tao plus ang kanyang address. And then we went to a judge and said, ito po yung aming suspect na nag-file na nag-post nitong libelous remark na ito, libelous photo na ito. And then, para ma-strengthen yung
yung case na yon, we asked for the search warrant. So, grabe, dumaan kami sa... So it was a laptop and laptop a cell phone? Yeah. Oo. What were you hoping to find? We will find the original posting there. Na yung laptop ang ginamit. Kasi yun ang kailangan eh. Oo. Sa'yo itong laptop na to, ito yung posting mo. Dito sa laptop mo. Ito yung nakita To verify that it was your post. Yes. That's number one. Yes. Number two, how about the fabrication of the photo, alleged fabrication? Ang bottom line dyan, Ano po nakita niyo doon? Pag makita yan sa laptop, nakita na sa laptop ang original post eh. Na talagang siya ang Jun Abines na nag-post nitong... So yun lang po yung nahanap niyo? Yun lang. Wala nang iba pang kailangan? Wala nang kailangan. Itong kanya, pinakasimple para maintindihan natin mga kababayan. Sa isang compound na mataas ng mga pader, may nagpapaputok. Identified yung tao. Hindi mo naman pwede pasukin kaagad yun at kunin ang kanyang baril. So, sa judge, itong tao na to, merong baril yan, naririnig namin nagpapaputok, pahingi ng search warrant para legal naming mapasok ang kanyang bahay at masis ang kanyang property. Because doing the thing, papasukin mo ang bahay ng isang tao, isis mo ang property without any court order, that's a very, very big violation, constitutional violation yan. Tama. Yan mababiolate mo ang Bill of Rights na nag-assure sa lahat ng Pilipino na you are secured in your right sa home, property, and everything from unwarranted searches. Which is the argument of Jun Abines. Yeah. Hindi daw inantay yung lawyer niya, and this was done without the presence of an attorney. Kita mo naman yung mga ganong klaseng... yan yung hihintayin ko sa kanyang counter affidavit. Isulat niya, pirmahan niya lahat ng kanyang mga allegation para malaman natin kung anong totoo. Pero I have to remind him na meron kaming body camera and everything at malalaman kung sino yung mga mandated na dapat witnesses doon at kung kami nag-comply. Ngayon, kung may problema siya, file the case, pirmahan niya. The problem with these bloggers is that marami sa kanila, assert, pero pag you take them on their words, biglang atras na, hindi, ganito pala yun. So any civilian can diba, avail of this remedy? Oh, yes. Hindi, maganda kasi yung ginagawa nilang proseso mga kababayan eh. May mga body cam sila. Ano po na pagka nagkaanuhan nga naman, nagkagipitan mga kababayan, yun yung pandepensa nila. Ano po kaya hindi talaga pipwede na magsinungaling etong si Jun Abines na ginipit po siya. At saka mga kababayan, eto ha, take note, yung pagpapakalat ng peking impormasyon na fake news mga kababayan na nag-edit ka ng muka, kinuha mo yung mukha ni General Torre, inilagay mo sa katawan ng ibang tao, tapos ipinamalita mo, ipinost mo sa social media na gumawa ka ng kasinungalingan na na-ospital si General Torre, isinugod sa ospital, etc. mga kababayan at ginabaan, kinarma. Yan yung masasabi mga kababayan na talagang disinformation. Fake news po yan, nagpakalat siya ng maling balita at may actual malice yan dahil sinadya niya yung pagpapakalat ng maling balita mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, ang ginawa nila pagkababa nung search warrant dito po sa ating law enforcer, ini-apply na agad nila dito kina Jun Abines mga kababayan. And then, nung nabuksan yung computer, yung laptop, nakita doon yung original photo mga kababayan na talagang nagpapatunay na siya ang pinagmula nun. Ano po, siya ang nag-edit nun mga kababayan at siya ang nagpakalat nun. Ano po, ipagpatuloy pa natin. The route that you took, magpa-file ng complaints, cyber libel complaints, anti-cybercrime group, and then pwedeng magkaroon ng search warrant. Actually, marami na tayong mga kababayan na nag-avail niyan. Hindi lang napapublicize. Ito na, medyo napublicize, siyempre, dahil ako nga ang complainant. Okay. So, medyo But of course, nalagay sa spotlight. there are questions as to the way this turned out. Bukod sa mabilis, no? Kasi parang 3 days na nakuha niyo na, sabi niyo po. Ganun naman talaga. Ganun naman talaga. Mabilis. Ganun talaga. Mabilis. Pangalawa, mga tao po ninyo ang nag-search. I mean, so ACG, Anti-Cybercrime Group, kami nasa labas at kami ay pumasok na lang nung po-provide kami ng security kasi kukunti lang ng ACG. So si ADG and ACG undertook that operation jointly. Okay, but you are the PNP CIDG head and this is a case under you. To avoid a conflict of interest, are you willing to let them handle it? Actually, ACG is handling it. Ako complainant kasi ako eh. I am really responsible for this. Kasi kamay ko ang nagtaas dito na ako ho ang biktima rito. Yung gadgets po ay nasa possession po ninyo ngayon? Hindi, nasa ACG. Wala naman akong technical capability. ACG, Yeah. okay. Wala akong technical capability para... Was there any arrest that happened? Wala ho. Wala. So it was the search warrant? Yes. Okay. Article 353 of the Revised Penal Code identifies libel as the public and malicious imputation of a crime, vice, defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, circumstance tending to cause dishonor, discredit, or contempt of a person. Meron pong iba nag-aalala that this might be an overreach of that definition of libel. Para po sa inyo, yung meron po kayong litrato na nasa ospital, yun po ang definition na libel na po para sa inyo yun. The judge had granted a search warrant. So I believe that we have satisfied Article 353 of the Revised Penal Code. Okay. All right. Let's go to your role as PNP CIDG Chief. Yes, ma'am. Another topic that... So ito, ibang topic na to mga kababayan. So kung titingnan nyo,
ipinaliwanag ni General Torre dito yung proseso na ginawa po nila nung bago nila pasukin or bago pasukin ng kanyang mga tauhan, mga kababayan. Ano po yung bahay nitong si Jun Abines. Di umano, mga kababayan. And then kung titingnan nyo, dumaan po yan sa tamang proseso dahil, mga kababayan, mismong may basbas ng korte. Dahil nga, mga kababayan, nagbaba ang korte ng search warrant. So ngayon kung titingnan nyo yung pinapalabas ni Jun Abines na basta pinasok yung kanyang bahay, may mga paiyak-iyak pa siya, mga kababayan, paghahamon kay General Torre, lahat, eto nga lagi natin sinasabi, lahat ng ginagawa natin, especially yung pagpapakalat ng disinformation, kapag ka wala kang sapat na resibo at basihan, pwede kang balikan dyan. At yan ang nangyari, mga kababayan, kay Jun Abines nung gumawa siya ng fake news at nagpakalat siya ng maling balita na kung saan ipinagkalat niya na na-ospital etong si General Torre. Ano po ngayon, ang sinasabi naman ng iba, yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, ng mga Duterte, nitong sina Jun Abines, mga kababayan, hindi daw po fake news yung ipinakalat ni Jun Abines, kung hindi, defamatory daw po yun. Mga kababayan, uulitin ko yung mga defamatory, mga kababayan, yung pagmumura, pananalita ng hindi maganda laban sa ibang tao, iba po yung pagpapakalat ng fake news at pagsadya ng isang tao na ipakalat yung fake news laban po sa ibang tao. Ano po, magkaiba yon, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, since nagpakalat ng fake news etong si Jun Abines, kailangan niyang harapin yung mga kaparusahan or kaakibat na parusa, mga kababayan, na idinadaan naman sa legal na proseso na dapat niyang panagutan.